Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga masusugid mong tagapakinig. Ako si Iday, alias Darlene. Matagal na akong nakikinig sa mga kwento mo na nakakatakot, at ang iba ay puno ng kababalagan. At kagaya ng iba, may gusto din akong ibahagi sa inyo. Mga kwento na nakakatakot, pero hindi kagaya ng iba, ay hindi ko ito naranasan sa bundok o sa mga probinsya, kundi sa syudad mismo, kung saan ako nagtatrabaho. At para sa mas klarong pagsasalaysay, sisimulan ko ito sa kung paano ako nasadlak sa uri ng trabaho na masasabi kong hindi ko pwedeng ipagmalaki. At kung may iba lamang akong mapapasukan noon, ay hindi ko na sana ito pinasok pa. Nagkaroon ng matinding sakit sa baga ang aking ina. At ito ang tinatawag nilang tuberculosis, o mas kilala sa tawag na TB. At sa parehong sakit din ang ikinamatay ng aking ama ng 10 taong gulang pa lamang ako. Makalipas nga ang 7 taon ay yung ina ko naman ang nagkaroon ng parehong sakit nun. Sanhi, para hindi na ito makapagtrabaho. Maswerte na lamang ako at may naipundar na bahay ang aking ama bago pa siya nagkasakit nun. At ito ay nasa Tondo, Manila. Nang mga panahong ito ay hindi pa ganon kagulo sa Tondo. Hindi rin ganon karami ang krimen. O siguro dahil sa bukana kami nakatira at kadalasan ng krimen ay nangyayari sa mga looban. Kung saan masyado ng dikit ang mga kabahayan at kung saan nakatira ang mga tao na nakikipagsapalaran din sa Manila noong mga unang taon ng dekada 80. Magkokolehiyo na ako nang nagkasakit si Mama. 2 palapag noon ang aming bahay. Sa baba ay kwarto ni Mama at Papa. Sa taas naman ay may 3 kwarto at isa dito yung sa akin. Pero nang nagkasakit si Mama ay naisipan ko na paupahan na lamang ang 2 kwarto sa may itaas para naman makatulong sa gastusin at pambili ng gamot ni Mama noon. Ako naman ay walang mapasukan na trabaho. Sumubok akong kumuha ng mga labada pero masyado itong kumakain ng oras ko. Maliban pa doon ay masyadong mababa ang kita. Kulang sa gamot ni Mama. Kung kaya't nung may naghanap ng mauupahan, kaagad ko na itong tinanggap sa bahay. Tutal naman ay walang gumagamit ng 2 kwarto sa taas, habang si Mama naman ay nananatili lamang sa kanyang silid noon. Pinalagyan ng partisyon ni Mama ang kanyang ginagawian. Ayaw niyang mahawa ko ng kanyang sakit at maging ang iba pang nakitira sa bahay namin. Nang panahon na ito ay napakamahal pa ng gamot sa TB at hindi pa nadidiskubre kung paano puksain ang sakit na ito. Sina Venus at Belen ang magkaibigan na unang nagtanong sa akin kung nagpapaupa ba kami ng bahay. Sumagot naman ako ng oo. Dinala ko sila sa itaas kung saan ang mga silid na pinapaupahan ko. Nakaayos naman lahat ng ito. Meron ding banyo sa itaas at tubig kaya hindi na nila kailangan pang bumaba. May balkonahe din naman mula sa silid nila kung saan sila pwede magsampay ng kanilang mga damit. Nagustuhan ng magkaibigan ng silid kung kaya't inukupan nila ang isang silid nun. Sinabi nila na irereto pa nila sa iba nilang kasamahan ng isang silid na siyang kinatuwa ko naman. Sa nakikita ko sa 2, ay iniisip ko na mapera sila. At siguro magandang trabaho kasi magandang kanilang pananamit. Lalong-lalo na si Venus. Makinis na maputi ang kanyang balat. Mapungay ang kanyang mga mata na tila ba laging nakangiti. At sa bawat galaw niya ay masasabi kong napaka-sopistikada niyang babae. Na bilang isang babae din ay masasabi ko sa sarili ko na walang binatmat ang ganda ko sa kagandahan ni Venus noon. Para kasi itong contestant ng Binibining Pilipinas kapag kumilos. Mahinhin at maingat. Palangiti din ito na siyang nagustuhan ko sa kanya. Si Belen naman ay maganda at sopistikada din manamit. Mahinhin din ito kagaya ni Venus. Pero si Venus kahit babae ako, aminado akong iba ang dating niya sa taong nakakasalamuha niya.
Pero sa kabila ng ganitong kaanyuan niya, hindi ko alam kung bakit tila ba nahihiwagaan ako sa kanya noon. Ganun pa man ay hindi ko na lamang pinansin pa ang kung anumang iniisip ko. Ang mahalaga sa akin ay may pangbili na ako ng pagkain at gamot ni Mama. Nalutas ko ng problema sa gamot at pagkain niya. Bali yung bayarin pa rin namin sa kuryente at tubig yung, syempre, buwan ang alalahanin ko pa rin yon. Ganun pa man ay alam kong hindi na ito ganun kalaki dahil sa magbabayad din naman si Venus at Belen. Hanggang sa dalawa pang kasama nila sa trabaho ang umupa ng isa pang silid nun. Sina Loida at Karen. Kagaya ng magkaibigan na Venus at Belen ay maganda din sina Loida at Karen. Nang panahon na ito ay wala akong idea kung ano ang kanilang trabaho. Ang alam ko lang panggabi ang pasok nila. At kapag pumapasok ang mga ito ay napaka-sexy ng mga damit na suot nila. May suot lang silang blazer na siyang nagtatago ng sexy nilang kasuotan. Napaisip nga ako nun kung tumatanggap din kaya ang trabaho nila ng mga batang kagaya ko. Hindi pa ako nakaabot sa edad na 18. Gustong gusto ko mag-aral sa kolehiyo pero wala naman kaming pera ni Mama. Ayon kay Mama, maganda naman yung pakiramdam niya kaya gusto niyang tumanggap ng labada para makaipon kami ng pangkolehiyo ko. Pero hindi ako pumayag nun. Ayokong bumalik na naman ang sakit niya. Sinabi ko sa kanya na mag-a-apply na lamang ako bilang working student sa eskwelahan. Pero kakayanin mo ba yon, anak? Hindi ka ba mahihirapan sa pag-aaral mo niyan? Kaya ko yan, Ma. Hindi mabigat yung trabaho sa eskwela. Nakita ko ni Venus na nakaupo pa sa sala sa taas pero malayo ang paningin ko nun. Kung kaya't tinanong niya ako kung ano ang problema. Pero hindi naman pagsagot ang binalik ko sa kanya. Kundi tinanong ko siya kung tumatanggap pa ba ang pinagtatrabahuhan niya ng trabahador na kagaya ko. Minor de edad pa ako pero ilang buwan na lang ay 18 na rin ako noon. Natigilan si Venus sa tanong ko sa kanya. Umupo ito sa tabi ko at doon ay kinausap niya ako ng masinsinan. Ipinagtapat niya sa akin kung ano ang trabaho nila. Doon ko nalaman na sa beer house sila nagtatrabaho. Hindi basta-bastang beer house, kundi lugar kung saan pumupunta ang mga kalalakihan at bumibili ng pansamantalang kaligayahan. Mga kalalakihan na mahilig sa laman. Halos hindi ako makapaniwala sa revelasyon na yun ni Venus. Hindi halata sa itsura nila na ganung uri ng trabaho ang ginagawa nila. Pero nakikita ko kung gaano sila nakakakuha ng maraming pera. Simula nang naupahan ng mga ito sa bahay, halos sila nang nagpapakain sa amin ni Mama. Maliban kasi sa binabahid nila sa upa nun, napakagalante nilang magbigay ng budget para sa pagkain. Dahil sa nalaman ko, nagdalawang isip ako kung papasok pa ba ako sa pinagtatrabahuan nila. Hanggang sa muling sumama ang pakiramdam ni Mama noon. Kailangan niya nang ma-admit sa ospital para ma-monitor ang kanyang kalagayan. Doon na naging buo ang loob ko na pasukin ang trabaho nila Venus. Muli niya pa akong tinanong kung sigurado na ba ako sa desisyon ko. Tumango ako sa kanya. Sinabihan niya ako na siyang bahala sa akin noon. Sisiguraduhin ko na hindi ka makakanti ng kahit na sino sa trabaho. Ipapaalala ko sa Iday na baguhan ka at bata ka pa. Kaya sigurado ako na marami ang mag-aagawan sa'yo dahil birhen ka. Kaya ngayon pa lang ay tatanungin na kita. Magpapagalaw ka ba sa maglalabas sa'yo? Tanong sa akin ni Venus. Tumulo na lamang ang luha ko habang umiiling at nagsasabing hindi ko alam. Dahil sa sagot ko ay tinapik ni Venus ang balikat ko at muli ay sinabi niyang huwag akong mag-alala. Siyang bahala. Pinalitan niya na rin ang pangalan ko sa palayaw na Darlene. Pagkagaling ko sa ospital ay dinala na ako ni Venus at Belen sa kanilang pinagtatrabahuan.
Si Venus na ang nag-ayos sa makeup ko at pumili ng damit na isusuot ko. Aminado ako na hindi ako sanay mag-ayos dahil sa bahay ako palagi at nakasuot lamang ako ng mahabang short at malaking t-shirt. Nakatanggap ako ng papuri sa kapwa ko kababaihan nang nakapagsuot na ako ng hapit sa katawan at sexy na damit nun. Maging yung namamahala sa beer house na kilala sa tawag na Mamang Ruth, pumalakpak na makita ako. Kagad niyang sinabi na 2 na umano ang kanyang bestseller nun. Ako at si Venus. Tinanong ko naman si Venus kung ano ang ibig sabihin ng ginang sa salitang bestseller. Sinabi naman sa akin ni Venus na ang ibig niyang sabihin, sigurado ay marami umanong magte-take out sa akin nun. Natakot ako sa sinabi niya ni Venus. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ba ang ganitong uri ng trabaho. Kaso lang nasa lugar na ako at nangangailangan ng malaking halaga para sa tamang paggamot kay Mama. Tinapik ni Venus ang balikat ko. Sinabihan niya akong huwag mag-alala. Siyang bahala sa akin. Sinabi niya pa na nakakabatang kapatid na ang turing niya sa akin kung kaya't huwag akong mag-alala nun. At kung may lumabas man sa akin ngayong gabi, sumenyas lamang ako sa kanya. Tumango naman ako sa sinabi niya. Yung manager namin ay pinaupo ko sa tabi nun. Noong una, maraming tumitingin sa akin ng mula ulo hanggang paa. Para bang inaaral ng mga ito ang buong pagkatao ko. Nanliliit naman ang paningin ko sa aking sarili. Pero pilit kong isinasantabi ang panliliit na yon. Noong una ay may kumakausap sa manager habang nakatingin sa akin. Sa tingin ko ay nakikipagtawaran. Pero mukhang hindi sila nagkasundo. Nasa 4 na tao din naman yon. Hanggang sa noong naghahating gabi na, may isang dumating na isang halata mo talagang mayaman na lalaki. Kagad siyang nilapitan ng aming manager at ito mismo ang nag-asikaso sa lalaking yon. Nakipagbeso ito kay Venus. Pero nahagip ako ng paningin ng lalaking yon. Ngumisi itong parang aso. Bumaling ito sa manager namin at kinausap niya ito habang nakatingin sa akin nun. Naglabas pa ito ng kanyang dila at parang manyakis na ipinahid yun sa kanyang mga bibig. Iyo. Anyway, nagkasundo silang 2 na manager sa presyo. Dahil malawak ang pagkakangiti ni Mamang Ruth na lumapit sa akin noon. Kinausap niya ako at sinabihan na maganda na dahil lalabas ako kasama ang lalaking kausap niya. Sinabi niya pa na galingan ko umano sa panguuto para malaki ang makuha kong halaga maliban sa sahod ko ngayong gabi. Alanganin naman akong tumango kay Mamang para sumang-ayon. Maya-maya ay nilapitan ako ni Venus at tinanong kung ano ang sinabi sa akin ni Mamang Ruth. Sinabi ko naman sa kanya na pinapahanda ako para umalis dahil ilalabas ako ng lalaki. Sabay turo ko sa kausap kani-kanina lamang ni Mama Ruth. Si Manyak, sabi ni Venus. Pagkatapos ay sinabihan niya ako na hindi pa nagtagpo ang landas nila ng lalaking yon. Pero wag akong mag-alala dahil siya na ang bahala sa lalaki. Basta sumama lamang ako sa lalaki at huwag akong mag-alala dahil magiging ligtas ako nun. Hinawakan pa niya ang mga kamay ko na kanina pa nanlalamig sa kaba. Nagpasalamat naman ako kay Venus dahil sa nakikita kong tunay na pagmamalasakit na pinapakita sa akin nun. Nilapitan ako ni Mamang Ruth kasama ang lalaki na animoy. Asong baliw ko makangisi. Ibinuka pa nito ang kanyang bisig para doon ako humawak para makalabas na ng beer house. Nahihiyang inabot ko naman yon at tumayo na. Lumabas kami ng beer house na kami lang. Ayon pa sa lalaki, ay sinabi sa kanya ni Mamang Ruth na wala pa akong karanasan, kaya ayaw niyang may ibang makisalo muna. Napaisip naman ako ng, muna, ibig sabihin, yung iba'y nakikigamit din sa babaeng kinuha niya. Ilang sandali pa ay naglakbay ang kamay ng lalaki sa hita ko.
habang ang isang kamay niya naman ay nasa manibela ng nagmamaneho. Hinihipo ng lalaki ang hita ko hanggang makarating na sa... Alam niyo na yon. Nakikita ko ang mukha niya na animoy ng gigigil na. Binuksan niya ang kanyang bag na nasa tabi lang ng kanyang upuan. May kinuhang pera. Ang kapal ng bawat set ng pera na yon. Kumuha ito ng isa at ibinigay niya sa akin. Ayon sa kanya, pabuya niya yon dahil pumayag ako na siya ang makakauna sa akin. Muli niyang pinaglakbay ang kamay niya sa hita ko at para naman maudlot ang kanyang ginagawa dahil naaasiwaan na ako noon. Sinabihan ko siya na mag-focus na muna sa pagmamaneho. Mahirap nang mawalan ng kontrol at baka ano pang mangyari sa amin. Baka madisgrasya pa kami at mapahamak noon. Ngumisi ang lalaki at animoy kinikilig pa na sumang-ayon sa sinabi ko. Nang nasa malayo na kami, ganun na lamang ang pagtataka ko. Nang may taong nakatayo sa gitna ng kalsada kung saan kami dadaan. Huminto ang lalaki. Binulyawan niya ang matandang nasa gitna ng daan noon. Naawa ko sa itsura ng matanda ko kaya't sinabihan ko ang lalaki na bigyan na lamang ng pera para lubayan na kami ng matanda. Kumuha siya ng pera. Iniabot dito. Pero ang hindi ko naisip nun, paano nagkaroon ng matanda sa kalsada gayong hating gabi na? At ang lalaki ay nagmamaneho para dalhin ako sa hotel nun. Binuksan ng lalaki ang bintana para ibigay sa babae ang pera. Pero bigla na lamang itong nawala sa aming paningin. Nilabas ito ng lalaki at hinanap. Pero nagulat na lamang ako nang biglang humangin ng malakas. Pagkatapos ay hindi na bumalik pa sa kotse ang lalaki. Ako naman ang lumabas ng kotse para hanapin ito. Pero lumipas na lamang ang kulang-kulang 1 oras ay hindi na talaga nakabalik pang lalaking yon. Dahil sa takot ay umalis na ako sa lugar. Bitbit ko ang pera na bigay sa akin ng lalaki. Dumiretso ako sa bahay. Saglit na naglinis ng katawan. Nagbihis at nagpahinga. Kinabukasan, mag-aalas 6 pa lamang ay kumakatok na si Venus sa silid ko. Malawak ang ngisi nito habang inaabot sa akin ang 2 bugkos ng pera. Nakagaya ng pera na binigay sa akin ng lalaki kagabi bago pa man ito nawala. Naalala ko ang malakas na hangin kagabi at ang pagkawala ng lalaking yon. Sinabi ko ang lahat ng yun kay Venus. Pero ayon sa kanya ay huwag akong mag-alala. Hindi nawawala ang lalaki sa paningin nila. Maging ang pera nito ay walang bawas na makikita ng mga tao sa paligid nun. Nagtaka naman ako kung paano niya nalaman na maraming pera ang lalaki pero ganun pa man, hindi ko alam kung paano yun itatanong sa kanya. At dahil kailangan ko nang puntahan si Mama sa ospital kaya mabilis na ako nagpaalam sa kanya na aalis na muna ako. Muli niyang inebot sa akin yung pera. Tinanggap ko ito. Pero nagtataka ako kung bakit naman napakarami nun. Hindi na siya sumagot pa. Ngumiti na lamang siya at sinabihan ako na ang mahalaga ngayon ay maipagamot si Mama at makapag-enroll na ako sa kolehiyo. Muli akong nagpasalamat dahil sa nagkaroon ako ng kapatid sa katauhan ni Venus. Gumayak naman ako para puntahan si Mama sa ospital. Iniisip ko pa na ipapalipat ko si Mama sa mas maayos na kwarto nang sa ganon, hindi na siya maawa sa ibang sakit na naroroon sa ward kung saan siya nakalagay. Pero pagkarating ko sa ward kung saan naroroon ito, wala na siya doon. Sinabi na lamang sa akin ng kasama nila sa ward na dinala sa ICU ang mama ko dahil bigla na lamang itong nangisay. Dali-dali akong pumunta. Nakita ko si Mama na pinapump na ng nurse ang dibdib niya. Pagkatapos ay ginagamitan siya ng doktor ng vibration. Pero sadyang wala na siya. Nagulat pang iba mga tao na nasa lugar nang bigla na lamang akong sumigaw. At ilang sandali pang lumipas, lumabas na ang doktor. At sinabi niya sa akin na wala na.
Hindi na nakayanan ng baga ni Mama at ng puso nito. Kusa na itong bumigay. Tumango na lamang ako sa sinabi ng doktor noon. Alam ko naman na mangyayari ang bagay na ito sa ayaw at gusto ko. Ang mahalaga lamang sa akin ay alam ni Mama na ginawa ko ang lahat para ipagamot siya. Ganun pa man ay hindi pa rin namin hawak ang buhay niya kung kaya't ang tanging hangad ko na lamang ay mabigyan siya ng maayos at disenteng libing. Dahil sa wala naman kaming kamag-anak na inaasahan pa, kung kaya't hindi ko na pinatagal pa ang burol ni Mama noon. Kahit papano, natupad ko ang maayos at disenteng libing para kay Mama. Tanging ilang malayong kamag-anak, kaibigan at kapitbahay lamang ang dumalo. Nagpa-enroll ako sa kolehiyo matapos ang libing niya. Habang sa gabi naman ay patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa beer house. Ang bahay naman namin ay may umupa na kasamaan din namin sa beer house noon. Kumuha ako ng kursong nursing. Pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho sa gabi. Si Venus naman ay parang naging ate ko na. At kagaya ng dati ay palagi pa rin niya akong inaalalayan sa beer house na yon. Kapag may lumalabas sa akin na lalaki, ay pinapaalam ko ito kay Venus. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi nagtatagumpay ang mga kalalakihan na magalaw ako. Kahit pa nasa loob na kami ng kwarto, kung saan nanginginig na ako sa takot. May mga nangyayari talaga na hindi ko maipaliwanag noon. Pinagpasalamat ko naman yon dahil pakiramdam ko ay may anghel de la guardia ako. Kung kaya't hindi natutuloy ang mga makamundong bagay na binabalak gawin sa akin ng aking mga customer. Isang gabi, habang nasa duty ay may pumasok na isang lalaki. May kasama itong may edad na at tanging siya lang ang bata. Ganun na lamang ang pagkataranta ko nang makilala ko na ito ay ang kaklase ko na si Gerald. Hindi lang basta kaklase, dahil ito ang lalaki na nangungursunada sa akin palagi sa eskwela. Palagi ako nitong pinagdidiskitahan sa hindi ko malamang dahilan. Kinabahan ako nang makita ko si Gerald kung kaya't nagmamadali akong pumasok sa aming dressing room. Inabutan ko doon si Venus na nag-aayos ng kanyang makeup. Nagulat siya sa bigla kong pagpasok at ayon sa kanya, talo ko pa umano ang binuhusan ng malamig na tubig sa itsura ko. Sinabi ko sa kanya na naroroon ang aking kaklase at natatakot ako na makita niya ako. Dito ko na rin ipinagtapat kay Venus ang ginagawang pangdidiskita sa akin ng lalaki kapag nasa eskwelahan noon. Bakit ngayon mo lang yan sinabi sa akin, Darlene? Tanong sa akin ni Venus. Sinagot ko naman siya na hindi ko inakala na pupunta ang lalaki sa pinagtatrabahuhan namin. Magtatago pa sana ako pero huli na. Nakita na ako ni Gerald. Tinawag niya ako sa totoong pangalan habang ngiting aso na lumapit sa akin noon. Hinawakan niya pa ang strap ng damit ko habang tinatanong kung magkano ang presyo ko. Kagad namang sinagot ni Mamang Ruth kung magkano ang halaga para mailabas ako noon. Nagtaas ng kilay si Gerald, pero nagbayad pa rin ito kay Mamang Ruth para lang mailabas talaga ako. Kaya naman wala naman akong nagawa kundi ang sumama na lang. Tumingin ako kay Venus at nakita ko na tumango naman siya sa akin. Maya-maya ay niyaya na ako ni Gerald na lumabas na. Dalawa lamang kami habang ang kanya mga kasamaan naman naiwan sa beer house habang inaasar-asar pa siya ng mga ito. Habang ang iba naman ay nagsasabi na galingan ko ang paglalaro kay Gerald para hindi ako mapahiya kinabukasan. Maayos akong sumama sa malademonyo kong kaklase noon. Napagtanto ko rin na hindi ito basta lasing kundi animoy. Nakahitit pa ito ng ipinagbabawal na gamot. Pagsakay pa lamang namin ng sasakyan, para bang sinasakyan na ng demonyo ang pag-iisip ni Gerald. Nakikita ko sa itsura niyang pagiging agresibo habang nagmamaneho noon at sinasabi niyang lahat ng babae ay pare-pareho. Gagawin ng lahat magkapera lang, kahit pa ang kapalit ay dignidad at kalayaan. At ikaw, binili na kita.
Kaya magagawa ko na kung ano man yung gusto kong gawin sa'yo. Kahit pang ibig sabihin nun, papatayin kita ngayon. Wala ka na magagawa dahil wala ka na rin kawala. Wika nito na animoy pinangingibabawan ng kademonyohan nun. Pagdating namin sa may madilim na bahagi ng kalsada, inihinto niya ang kanyang sasakyan. Nagulat na lamang ako nang may inilabas siyang baril nun. Sinabihan niya akong gagawin ko lahat ng gusto niya at ako pa ang hihingian niya ng pera. Hindi ko mapigilan ng maiyak. Medyo matagal na akong nagtatrabaho sa beer house pero ngayon ko lang naranasan ang hindi kaaya-ayang pangyayari. Sisigaw na sana ako para manghingi ng tulong nang biglang may tumalon sa bubong ng kotse. Hindi naman yun pinansin ni Gerald dahil abala siya sa pagpunit ng damit ko na pinipigilan ko naman. Walang ano-ano ay may biglang bumasag ng salamin. Dito ko nakita ang kamay na mabalahibo. Bigla akong nahintakutan kung kaya't nawala sa isip ko ang pagpunit ni Gerald ng aking damit nun. At nang akma na niyang punitin ng tuluyan ng damit ko, bigla na lamang siyang hinila ng mabalahibong kamay at mabilis na sinakal. Kita ko ang napakahabang kuko ng nilalang. Hindi lang basta mahaba, kundi napakatulis din ang kuko na ito. Nagulat pa ako nang sinabihan ako ng nilalang na bilisan ko na. "Lumabas ka na dyan! Umuwi ka na!" Ang nakapagtataka, parang pamilyar sa akin ang boses na yon. Nang muli niya akong sinigawan ay doon pa lamang ako nataranta. Mabilis akong tumakbo sa daanan kung saan maaari akong makasakay ng taxi at makauwi sa bahay. Pagkatapos ay hindi ko na alam pa kung paano ako nakauwi nun. Nagising na lamang akong nasa bahay na. Medyo na trauma pa ako dahil iniisip ko na baka nandyan si Gerald at kung ano ang gagawin sa akin. Nawala lamang yon nang kumatok na si Venus sa kwarto ko. Sinabi niya sa akin na natutulog pang iba naming kasamahan kaya huwag ako maingay. Ipinagtapat ni Venus sa akin na siya ang may kagagawan ng pagkasira ng sasakyan at ang pagsakal kay Gerald noon. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi na yun ni Venus. Pero nang ipinakita niya sa akin ang damit na suot niya kagabi, kulay pula na may mataas na slit sa gilid na bahagi ng kanyang hita, doon na ako naniniwala. Muli niyang binanggit sa akin ang katagang binitawan niya nung inutusan niya ako na bumaba na ng sasakyan at umuwi na. "Pero kasi Ate Venus, iba yung mukha ng nakita ko kagabi," sabi ko. Ngumiti na lamang siya sa akin habang nagsasalita ng, "Huwag ka mag-alala. Isa sa mga araw na ito, makikita mo rin ang totoong mukha ko." Sinabi niya rin sa akin na sa lahat namin magkasama sa isang bahay, ako lamang ang nakakaalam sa kanyang sekreto. Kung kaya't kailangan kong manahimik sa ngayon at itikom na munang bunganga ko. Tinanong ko siya kung buhay pa ba si Gerald. Ngumisi lamang si Ate Venus sa akin habang nagsasabi ng, "Walang puwang ang mga masasamang tao sa mundo." Pagkasabi niya nito, doon pa lamang ako nakaramdam ng kilabot sa tanang buhay ko. Kinakabahan ako habang pumapasok sa eskwela noon. Dahil iniisip ko na baka naroroon si Gerald. Na baka ipapaya niya ako dahil sa nangyari kagabi. Nang makarating ako sa eskwelahan, ay maayos naman. Dumating din si Gerald para pumasok ng araw na yon pero kakaiba ng kilos niya. Wala siyang kinakausap ni isa man sa aming kaklase. Maging ang pinakakaibigan niya sa klase namin ay hindi niya kinakausap kahit pa kinukulit siya nito. Pero tila ba wala namang narinig si Gerald. Hanggang sa dumating na ang oras ng uwian. Doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag dahil alam kong hindi niya maipagkakalat sa iba kung ano man ang nangyari sa amin kagabi. Kinagabihan, sama-sama kaming nanonood ng TV ng mga kasamaan ko sa bahay habang kumakain ng hapunan.
Nagulat ako nang makita ko sa TV na ibinalita na nadisgrasyang sasakyan ni Gerald. Nawalan ng preno ang kotse. Bumangga sa gutter ng tulay sa Guadalupe. Matindi ang kanyang pagkabangga na naging sanhi ng matinding pagkasira ng kanyang kotse noon. Malubhang tinamong sugat ni Gerald na puno ng basag na salamin ang kanyang muka, kung kaya't hirap ng kilalanin noon. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko ng gabing yun. Pero nang tingnan ko si Venus, nakatiklop lamang ang kanyang dalawang braso sa unahan habang nanonood. Makikita ang kawalan ng emosyon niya sa mukha na siyang nagpapakilabot sa akin noon. Hindi ko malaman kung ano ang sasabihin ko sa nakita ko. Ang tanging nasambit ko na lamang ay ang pangalan ni Gerald noon. Tinanong ako ng mga kasama namin ni Venus kung kilala ko ang taong na aksidente. Sinabi kong kaklase ko. Kaya nanlumo na lamang ang aking kasamahan nang malaman nila ito. May sasabihin pa sana ang kasama namin na si Belen. Pero hindi na niya natuloy pa dahil inapuran na kami ni Venus na bilisan na namin ang pagkilos dahil kailangan na naming pumasok sa trabaho. Kagad naman kaming nagsitayuan para gumayak na. Pagdating namin sa beer house, hindi ganoon karami ang tao. Pero nang malapit nang sumapit ang 12:00 ng gabi, doon naman dumating ang matagal ng parokyano ng lugar. Doon ko muling nakita ang mayaman na lalaki na unang kumontrata sa akin na ilabas ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang kinontrata niya, kundi si Venus na. Nakita ko naman ang biglang pag-iba ng itsura ni Venus nang makita niyang lalaki. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako, pero nakita ko kung paano mag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. May panaka-naka ring nagkakaroon ng mapinong balahibo ang kanyang mga kamay. Hinawakan ko siya sa balikat. Tinanong kung ayos lamang ba siya. Nakita ko siyang nakailang lagok na ng kanyang laway bago tumango at nagsabi na ayos lamang siya. Ilang sandali pa ay binulungan ako ni Ate Venus na ako na ang bahala sa kanyang mga gamit na may iwan sa bahay. Sinabi niya rin sa akin ng gabing yon na baka matagalan siya bago makabalik. Yun ay kung makakabalik pa siya. Bagay na ikinagulo ng isipan ko. Binigay niya sa akin ng isang susi. Susi ito ng baol sa kanyang silid. Sinabihan niya ako na kapag umuwi ako mamaya, kunin ko ang baol at ilipat sa kwarto at doon ko nabuksan. Sinabihan niya rin ako na huminto na ako sa pagtatrabaho sa beer house kapag hindi na siya makabalik dahil mahirap na. Walang magtatanggol sa akin sa mga demonyong customer. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Ate Venus ng gabing yon. Puro tango lamang ang naisagot ko sa kanya. Nagpasalamat ako at sinabihang mag-ingat siya. Niyakap niya ako at tila ba meron siyang binulong sa akin noon. At walang ano-ano ay hinipan niya ang aking bunbunan. Sa kung anong dahilan, hindi ko alam. Pero nang maihipan niya na ako, ay tila ba wala nang nakakapansin sa akin. Wala na ring lalaki ang nagtangkapang ilabas ako ng gabing yon o kahit man lang nakausapin ako. Hindi kagaya ng dati na marami ang may gustong ilabas ako noon. Hindi ko alam kung mababahala ba ako o matutuwa sa mga nangyari. Pero mas nangibabaw ang tuwa ko noon dahil sa wala nang nagka-interes sa akin sa beer house. Hanggang sa umuwi na lang ako sa bahay. Kagaya ng sinabi sa akin ni Ate Venus ay kaagad kong kinuha ang baol sa kanyang silid. Katamtaman lamang ang laki nito at madali lamang itong buhatin. Medyo may kagabigatan ng laman. Nang buksan ko ang baol, napakaraming pera. Sa tingin ko, kaya na nitong tustusan ang nalalabing 3 taon ko sa pag-aaral sa kolehiyo. Mangyak-ngyak akong umusal ng pasasalamat kay Ate Venus. Dahil sa pera na iniwan niya sa akin ay huminto na rin ako sa pagtatrabaho sa beer house. At ang nakapagtataka ay tila ba hindi alam ng mga kasamaan ko sa bahay.
na pare-pareho kaming nagtatrabaho doon. Ang isa pang nakapagtataka, para bang hindi man lamang nila naalala si Ate Venus, ang tao na naging daan ng lahat para makatira sila ng bahay. Hindi ko rin naman masabi na guni-guni ko lang ang tungkol kay ate dahil sa hawak ko ang pera na galing sa kanya. At ang pera na yun ay sigurado akong galing yun sa taong sinamahan niya nung gabing bago siya naglaho na parang bula. Nakapagtapos ako ng kolehiyo, pero hindi na bilang isang nurse. Lumipat ako ng kurso at kumuha ng pagiging guro. Naging maayos ang buhay ko, pero hindi ko pa rin makalimutan ang tao na punong-puno ng hiwaga at tao na tumulong sa akin nung panahon ng kahinaan ko at ng aking kagipitan.